Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ayan po. Tayo po ay may bago naman po ulit na pag-aaralan po sa oras na ito. Ayan, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, itago niyo po ako sa iyong likuran at yan, Panginoon, ang salita mo lang marinig namin. At yung mga makikinig, Panginoon, tumanim ito sa puso't isipan namin, O God. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, ang topic po natin ngayon ay kahit ang simbahang inaatinan mo ay mukhang zombies ang miyembro at ang itsura ay mala sementeryo, magpatuloy ka. Basta si Jesus ang pinupuntahan mo. So, ito pong topic natin medyo nakakatawa pero medyo may katotohanan. Amen po. May mga times na isang miyembro ay palipat-lipat or lumilipat ng church or minsan tumitigil sa pag-church, hindi na nag-church dahil sa maraming dahilan. So ano po ba yung mga nagiging dahilan ng mga tao? Ito po, sabi dito sa title natin, kahit ang simbahang inaatinan mo ay mukhang zombies ang mga miyembro. Yan. Kung meron ka pong katabi, pakitingin nga po, mukha bang zombies yan? Yan, mukha naman pong hindi, no? Kasi maganda at gwapo yung mga katabi po natin. Amen po. Mukhang zombies ang miyembro. Minsan nawawalan ka ng gana magsimba dahil yung mga kasama mo, wala ring gana. Amen? Pag magpa-praise and worship, sabi lumipad daw tayo katulad ng mga agila, kaya nang makikita mo yung katabi mo parang sisiw lumipad. O kaya minsan magpa-praise and worship para lang nagpapatay ng lamok. Amen? Minsan nawawalan ng gana dahil hindi mo alam kung buhay pa ba yung mga nakikinig. Minsan, kayo-kayo na lang lagi ang nasa church. Nagkakasawaan na. So meron po akong isang beses po meron po akong na-meet na tao. Sabi niya, naghahanap daw siya ng simbahan. So nag-try po siya dito at sabi niya kung pwede daw maki-church. Amen. So nakita niya po na yung mga miyembro, sabi niya, wow, buti pa kayo may miyembro doon sa amin. Kami lang, isa, dalawa, tatlo. Kaya ang reason nila kung bakit sila lumipat ay dahil sa kakaunti na lang sila. Pero hindi po kasi natin ugali na manguha ng miyembro ng iba. Amen po. So, ang sinabi ko na lang sa kanila, tulungan niyo yung pastor niyo, tulungan niyo yung simbahan niyo, dahil kayo din ang magtutulungan para lumago ang simbahan niyo. Amen po. Minsan, dahil magkakaiba yung ugali natin sa simbahan, hindi nagkakaunawaan. At nagiging reason dito ay nagkakaroon ng friction. Nagkakaaway-away, nagkakatampuhan, pero hindi po yun sapat na dahilan para mag-iwan tayo ng simbahan natin. Amen? Minsan kapag umalis na yung isa, aalis ka na din. Kapag hindi na nagsimba yung isa, hindi ka na rin magsisimba. Amen? Ang kaligtasan natin ay hindi po nakabase sa ibang tao. Individual po ang kaligtasan. Individual po ang relasyon sa Diyos. Hindi po pwedeng sabit. Hindi po pwede nating sabihin na, ay meron akong kapatid na pastor, meron akong anak na naglilingkod sa Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin yun kasi individual po ang relasyon sa Diyos. Ngayon, marami kang mapupuna. Marami po tayong mapupuna sa mga kasamahan po natin. Hindi po mawawala yun. Kasi kung titignan po natin, yung mga kasamahan natin sa church, marami ka talaga makikita po dyan na imperfections. Amen? Minsan makikita mo, Kristiyano ba to? Bakit ganito manamit? Kristiyano ba to? Bakit ganito magsalita? Kristiyano ba to? Bakit ganito kumilos? Amen? Minsan mapupuna po natin yung mga bagay na yun, pero sabi nga, kahit mukhang zombies, ang mga kasamahan ng mga miyembro ng simbahan, ay kailangan mo pa rin magpatuloy. Dahil si Jesus ang pinupuntahan po natin. Amen po. Hindi tayo babase dun sa mga miyembro, may miyembro o wala.
May mga time po talaga na ang simbahan natin ay, lalo kapag mga pioneering, minsan may miyembro isa, dalawa, tatlo, minsan isa lang ang uma-attend. Ngayon, ayun yung ayun yung mahirap dahil sa nakita mo na wala ka ng kasama, ikaw na lang mag-isa, lilipat na ako ng simbahan doon sa mas marami para masaya kami. Amen? Alam niyo po, paano tayo um, paano tayo makakatulong dun sa simbahan natin? Amen? Kung nakikita natin na mukhang zombies yung mga miyembro, mga kasama po natin, mag-umpisa sa atin yung pagkakaroon ng buhay sa pagsamba. Amen? So, marami lang po tayong makikita. At sabi po dito, at ang itsura mala sementeryo, yung church po natin, kung itsura ay mala sementeryo, hindi naman po literal na mukhang sementeryo talaga yung church natin Alam nyo, may mga simbahan tayo na cute, maliliit. May mga simbahan tayo na akala mo walang nakatira. May mga simbahan tayo na, simbahan ba to? Amen? Naalala ko po noon, nung nag-invite na po kami sa mga kabataan na umattend, ayun, sige, simba kayo sa church namin. E di sila, excited sila. Alam nyo, nung nandun na kami sa labas ng church, sabi ko sa mga kabataan, tara, pasok na kayo. Alam nyo, sagot po ng mga kabataan, ito na yun, akala ko bahay lang to. Tinanong ko sila, ano ba yung expectation sa isang simbahan? Sabi nila, akala ko kasi, yung tinutukoy yung simbahan, kung saan mo kami dadalhin, ay malaking church. At maganda ang tugtugan. Kaya lang pagpasok po nila, walang gamit, walang pintura yung church. At yung upuan, yung iba, basag pa. Amen? At yung tugtugan, tunog lata pa. Amen? May mga ganun po tayong simbahan, may mga napanggalingan po akong ganun na kulang sa gamit. Pero hindi po yun yung magiging dahilan para iwanan mo yung simbahan mo. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo kung merong ang katabi o kung wala, pakisabi sa sarili mo na isa ako sa tutulong para mapunan ang pagkukulang ng simbahan. Amen? Hindi kasi pwedeng tayo yung maging church hoppers. Alam niyo po yun? Yung kapag nakita mo na, ay, itong simbahan namin, ang pangit ng upuan. Lilipat na ako doon sa ibang simbahan, malambot ng upuan. O kaya, ay, itong simbahan namin, ayoko ng pastor namin doon. Mas gusto ko yung pastor sa kabila, lilipat na ako. Amen? Ay, itong simbahan namin, parang, minsan yung bang, parang may kulang dito sa simbahan na to. Kaya, lilipat ako sa iba, maghahanap ako ng simbahan. Amen po? O, marami pong dahilan kung bakit umaalis ang miyembro sa isang simbahan. Pero, kung magpo-focus lang po kasi tayo kung magpo-focus lang po tayo kay Jesus, kung si Jesus lang yung pinupuntahan po natin, hindi po natin mapapansin itong mga bagay na to Amen po mga kapatid? Ayan po. Sabi dito sa Hebreo chapter 12, verse 2 ng The Passion Translation, we look away from the natural realm and we focus our attention and expectation unto Jesus. Or sa kilala po nating version ay fix your eyes on Jesus. Mag-focus lang tayo kay Jesus. Isipin natin sino ba pinunta mo sa simbahan? Bakit ka ba nag-stay dyan sa church na yan? Kaya ka ba nagsimba ay dahil ay maganda kasi yung simbahan, ay okay yung pastor, hindi kami natatamaan sa sermon nila. Minsan pag natamaan sa sermon, ako yata pinapatamaan ni pastor. Aalis na lang ako dito. Amen po mga kapatid. So, alam nyo, meron po kaming meron po tayong member doon sa isang pinanggalingan ko pong church na galing siya sa ibang church. Pero dahil sa malayo na po yung church nila, kumbaga galing sila sa ibang probinsya, nalipat po sila doon malapit sa church, so nakakita po sila ng mas malapit na church. Alam nyo, ang tinatanong po niya sa akin,
paano po ba malalaman kung saan po talaga ako tinawag? Kasi, meron talaga akong church, kaya lang, malayo na sa amin ngayon. Ito lang po yung sagot ko. Hindi ko po sinabi na, ay, dito po kayo tinawag, nandito po kayo ngayon. Ito lang po ang sagot ko. Malalaman niyo po kung saan kayo tinawag, kung saan kayo talaga lumalago, at kung saan talaga kayo mas magagamit ng Panginoon. Amen? Kasi kung mag-i-stay tayo sa church na yun dahil ay komportable dito, ay dito na ako kasi mabait sa akin yung pastor. Dito na ako kasi kasundo ko yung mga miyembro. Dito na ako kasi ang ganda ng simbahan namin. Dito na ako kasi ang sigla ng praise and worship namin. Eh paano po kung kung hindi ka na nasasang-ayon na ng pastor mo? O kung minsan nakokorek ka na ng pastor mo. Masasabi mo pa kaya na dito pa rin ako. Or paano kaya kung hindi mo na nakakasundo yung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng ka-churchmate mo, aalis ka na ba agad? Or pag nahirapan ka lang sa simbahan, o kaya may time pa nga na okay po yung renta natin, pagtutulong-tulungan po natin. Minsan may ganun, umaalis sa simbahan dahil ano ba tong simbahan na to? Puno na lang pera, lagi na lang kami hinihingian. Amen po. So, alam nyo yung, meron pong kapitbahay ang church dati, hindi po dito, sa ibang lugar po, no. Sabi niya sa amin, alam nyo, yung simbahan nyo, piniperahan lang kayo dyan. Kaya, umalis na kayo dyan, kasi piniperahan lang kayo eh. So, iniisip ko, paano kaya kami piniperahan? Amen. So, pero alam nyo po, hindi ka babase dun sa sinasabi ng iba. Kasi unang-una, alam naman po natin yung mga pastor natin ay nag-aabono pa. Amen. Yung mga workers po natin na nag-aabono. Yung mga miyembro po natin ay nag-aabono, mga elders nag-aabono. Amen. Pero, masaya tayo sa ginagawa po natin. Amen. At alam natin na yung ginagawa natin ay para kay Jesus. Kung kay Jesus ka lang titingin, hindi ka madidistract, hindi ka matatangay. Amen. Maraming distraction sa paligid po ng simbahan natin. At kung doon tayo nakafocus, pwede pong mawala or umalis ka sa simbahan. Alam niyo po, kung ang foundation natin ay pag-ibig, yung nag-i-stay ka sa church na yan kasi mahal mo ang Diyos, mahal mo ang gawain ng Panginoon, hindi mo kayang iwanan. Alam niyo, noon pa to, nung medyo baguhan po ako sa pag-worker. May time po noon na sobrang nahirapan na ako kasi, alam niyo po, noon talagang, alam natin na sobrang gipit pa noon, amen po. Alam niyo, yung 2 pisong tinapay, hindi kami makabili. Ingit na ingit ako sa mga tao nagme-merienda. Yung may hawak ng tinapay at soft drinks, hindi ako makabili noon. Pero ngayon, kaya na mag-Jollibee, amen? Okay po, nung nandun po ako, sabi ko, gusto ko rin ng tinapay, gusto ko rin ng soft drinks. Alam nyo, bigla akong nakaisip na umalis ka na dyan sa simbahan mo kasi tignan mo, naghihirap ka. Hindi ka makabili, tinapay, 2 lang, hindi ka makabili, soft drinks, 10 pesos lang, hindi ka makabili. Pero, ang unang nagtulak talaga sa akin na para hindi umalis sa simbahan, yung unang kumapit, yung bang tinapitan ako para hindi ako lumayo, ay yung thinking ko na paano tong mga miyembro kung aalis ako? Paano yung mga taong kailangan ng kaligtasan kung aalis ako? Amen? Paano tong gawain na to na pinagkatiwala sa akin kung iiwanan ko dahil nahirapan ako? Paano tong gawain na to na iiwanan ko dahil nasaktan ako? Amen po? Alam niyo po, kahit umalis pa ng church, yung pinaka-paborito mong tao, mag-i-stay ka. Kahit pa kung dumating yung pinakamalalang sitwasyon na mag-alisan ng lahat ng kasama mo. Pero as long as alam mo na tinawag ka dito sa church, tinawag ka sa church, hindi ka aalis. Amen. Kahit
Matisod ka sa simbahan, matisod ka ng pastor mo, matisod ka ng ka-churchmates mo, hindi ka aalis, mag-i-stay ka. Alam niyo po, ang isa lang na magiging magandang dahilan mo kung bakit ka aalis ng church. Ito po yung sinabi ni Pastor Boy. Hindi ka aalis ng church dahil nagtampo ka, nagkaroon ka ng sama ng loob. Hindi ka aalis ng church dahil na-offend ka. Kundi, aalis ka ng church dahil merong mas malaking binigay ang Diyos sa'yo. Higher calling or higher na pwedeng sinabi sa'yo ng Diyos, okay, ikaw ay magiging apostol na magtatayo ka ng iba't ibang simbahan sa ibang bansa. Pwede po maganda po yung ganun na yun ang magiging reason lang natin kung bakit tayo umalis ng church dahil hindi out of tampo, hindi out of na-offend, kundi maayos ang pag-alis po natin ng church dahil merong magandang may magandang promotion sa atin ng Panginoon. Amen. Ayun lang magandang reason kung bakit tayo aalis ng church dahil merong magandang promotion. Pero kung nandun na yung pakiramdam na nasaktan kasi ako, kasi hindi na maganda dyan sa church, ay kasi ang pangit ng simbahan namin, kasi yung pastor namin, lagi na lang ako pinaparinggan. Hindi po yun ang magandang reason po natin. Amen po. Mag-stay ka, mag-focus ka kay Jesus. Kung si Jesus ang pinupuntahan mo, magiging priority mo ang priority niya. Walang perpektong simbahan, walang perpektong pastor, wala pong perpektong workers, wala pong perpektong elders, walang perpektong miyembro. Hindi po tayo perpekto lahat. Kung hahanapin natin yung kamalian po ng pastor natin, ng mga kasamahan po natin, marami lang po tayong makikita. Pero kung alam po kasi natin yung priority natin, ano po ba yung priority natin? Ang maparangalan ng Diyos, ang paglingkuran ng Diyos, ang magligtas ng kaluluwa. Kung ayun po yung focus natin at kung nandun yung burden natin sa simbahan, hindi tayo mawawala hindi tayo mangiiwan Kung priority natin ang sumamba sa Diyos, wala kang time na punahin ang imperfections ng simbahan mo. Amen? Sabi, kahit ang simbahan na inatinan mo ay mukhang zombies, ang miyembro at ang itsura ay malasimenteryo, magpapatuloy ka. Si Jesus na perfect God, nung nandito po siya sa mundo, si Jesus na perfect God ay uma-attend pa rin po sa imperfect na simbahan. Amen? So, dahil tayo ay ginagaya natin si Jesus, kahit imperfect ang mga simbahan po natin, a-attend pa rin po tayo. Dahil lang sabi dun sa Hebreo 10:25, huwag kaliligtaan. Basahin ko po Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Kailangan po nating magpatuloy. Huwag po nating wawalain yung focus po natin kay Jesus. Ayan po. Aalis ka ng simbahan. Alam nyo, isang nakakalungkot po dito, yung aalis ka ng simbahan, tapos magyayaya ka pa, tara, wag na tayo magsimba. Ay, tara, ang sama ng ugali ng mga tao dyan, wag na tayong magsimba. Amen? Kung ito ay, excuse me po, kung ito ay personal na, kung ikaw ay may nagplanong umalis ng simbahan, alam nyo po, wag na po sana tayong magyaya na, tara, wag na tayong magsimba dyan. Amen? Nangyari po sa amin yan yung isang pinaka-leader ng magkakaibigan ay nung umalis siya ng simbahan, nayaya niya yung buong kasama niya, wag na kayong magsimba dyan, dito na lang tayo. Amen? So, wag po sanang ganun, amen po. Alam niyo, merong isang illustration. Alam ko po, narinig niyo na po ng iba to. Sabi, meron pong isang tao na nagpaalam sa pastor niya. Sabi niya po, pastor, aalis na po ako ng simbahan, lilipat na po ako ng church. Siyempre, malungkot sa pastor na kapag meron siyang miyembro na magpapaalam, aalis ng simbahan. Sabi niya, bakit ka naman naalis? May problema ka ba sa akin? O sa church? Alam niyo, sabi po nung itong nagpapaalam na aalis ng church,
Kasi po, tignan niyo po yan si ano, imbes na nagsisimba, nagchichismisan. Tignan niyo po yung pananamit po niya. No? Akala ko po mga born again yan, bakit ganyan po manamit yung mga yan? Saka tignan niyo po kasi dito yung mga taong to, kunyari Kristiyano, pero pagdating sa bahay, hindi na Kristiyano. Ayun yung pastor. Nag-isip-isip siya sabi niya, o sige, bago kita payagan na lumipat ng simbahan, meron akong ipapagawa sa'yo. Ano po yun? Kumuha ka na isang basong tubig at ikutin mo itong simbahan. Pero wag mo nga hayaan na may matapon kahit konti dun sa tubig. Sige po, pastor. At ang ginawa nitong babae ay kumuha siya ng baso, nawakan niya ganyan, at sinimulan niyang ikutin yung simbahan. At iningatan niya, ingat siya na walang matapon dun sa tubig na hawak niya. Ayun, inikot niya hanggang sa matapos niyang ikutin, sabi niya, pastor, tapos na po. Sabi ng pastor, anong napansin mo sa paligid ng simbahan nung inikot mo? Sabi ng babae, hindi ko po alam, pastor, wala po akong napansin. Napansin mo ba yung kalat banda doon? Hindi po, pastor napansin mo ba yung sirang bangko doon? Hindi rin po, pastor. Napansin mo ba na parang may kulang dito may kulang dito sa upuan na to? Hindi rin po, pastor. Bakit hindi mo napansin? Di ba inikot mo yung simbahan? Kasi pastor, nakapokus ako dun sa basong pinahawak mo sa akin. Sabi mo, ingatan ko na wag matapon. Pinaikot mo ko, sabi mo, ingatan ko na walang dapat matapon. Alam niyo, sabi po ng pastor, alam mo kapatid, kung ikaw lang ay nakapokus kay Jesus, hindi mo makikita yung kamalian ng nasa paligid mo. Hindi mo makikita yung imperfections ng simbahan mo. Magpapatuloy ka lang, hindi mo makikita yan. Dahil ang tinitignan mo lang ay si Jesus, dahil diretso lang ang paningin mo kay Jesus. Kaya po sa bawat isa po, sa ating mga kapatid, huwag po tayong magpapadistract. Ulitin ko po, hindi sapat na dahilan yung nasaktan ka, pinatamaan ka, o nagkatampuhan kayo para alis ka ng simbahan. Kundi, unang-una sa lahat, kung aalis ka ng simbahan, lalo kung meron kang, lalo kung ikaw ay inaasahan po sa isang simbahan, kung aalis ka ng simbahan, paano na yung iiwanan mo? Amen? Always sana magkaroon tayo ng puso ng Panginoong Jesus na hindi natin kayang iwanan ng gawain. Amen po. So, yun lamang po yung may tuturo ko po sa inyo at nawa tayo po ay na-bless at may natutunan. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po Panginoon sa oras na ito, O Diyos. At Lord, sa mga kapatiran po namin ng ihina, palakasin niyo po kami Panginoon. At sa bawat isa, O Lord, pagpalain niyo kami Panginoon at pagpapalori mo kami ng pag-ibig at ng pagkakaisa, O God. Salamat po Panginoon sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po at maraming salamat po.